Para raw sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang mga hawak niyang dokumento na tinatawag ngayong Cabral Files, hindi ebidensya ng katiwalian, kundi ebidensya na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects, ayon sa kanyang abogado. Ito raw ang dahilan kaya magto-turnover dapat siya ng 6 na kahong puno ng dokumento kina Attorney May de Vinagracia. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi raw ito na turnover sa kanila at ngayon nawawala. Those documents would show na talagang she was just really following orders. Coming from Secretary Bonoan, those orders, mga instructions, directing her to vet and review certain projects if it's qualified for funding. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itinuro si Cabral ni dating DPWH Undersecretary for Operations, Roberto Bernardo, bilang mastermind ng kickback scheme sa DPWH. Sinabi rin noon ni Bernardo na may kapangyarihan si Cabral na magdagdag, magsingit o magbawas ng mga proyektong popondohan sa National Expenditure Program. Itinanggi raw ito ng kanyang kliyente, ayon kay de Vinagracia. Ang sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi kung meron man, mangyayari yan siguro sa awarding or sa implementation, but hindi kasi siya naging she was never a district engineer, she was never a director, kumbaga never siyang naging so hindi niya alam yung nangyayari sa mga district engineering offices and regional offices. Ang merong jurisdiction dito, the person who has supervision and control over these offices are the undersecretaries for operation. Wala rin daw tinanggap na kickback si Cabral. Wala raw mga mansyon si Cabral at simple lang ang buhay ng kanyang 2 anak. I went to their house in Tatalon. Hanggang namatay siya, dun sila nakatira. Kung meron siyang 20 billion, meron siyang house in Forbes, meron siyang house in Corinthians, bakit niya patitirahin doon yung mga anak niya? And you can also verify saan nagtatrabaho yung mga anak niya. Yung isa, ang description niya sa sarili niya, I'm just a cook in a hotel. Not even a chef. Yung isa naman is a salary grade 11 employee of the government. Bago siya natagpo ang patay sa ilalim ng bangin sa Benguet noong Disyembre, may mga nauna na raw ginawang tangka sa kanyang buhay si Cabral matapos siyang idawit ni Bernardo sa Senate hearing. Lagi niyang tinatanong sa akin, pinapatawag ba si Secretary Bonoan? Bakit merong mga offers of immunity dun sa mga tao who already admitted their participation in the scheme? She felt abandoned, parang she felt that she was being made a scapegoat. Sabi rin ng abogado ni Cabral, handa raw sana siyang humarap sa pagdinig noon ng ICI, pero hindi raw nito natanggap ang imbitasyon ng komisyon. Sumulat pa sila noong December 15 sa ICI para iparating ito. 3 araw matapos nito, namatay na si Cabral.